Okay, no, so dito tayo sa ano pa rin, no, San Pedro Street, sa may San Pedro Square, sa may City Hall ground lang, malapit sa City Hall, yan, no, harap lang. So ngayon, ano meron dito ngayon? Update. Meron tayo ulit na basa ng update right coming from AB Hugalbot. Yan, no, si AB Hugalbot is ano siya, no, isang DDS vlogger, no. I-claim na natin to as DDS, no, or Die Hard Duterte supporter from Cebu. Matalino din tong taong to, no. Paki-follow niyo siya, si AB Hugalbot, para sa mga karagdagang information. Tsaka ang maganda kay Sir AB Hugalbot is hindi siya nagkakalat ng fake news. Ibig ko sabihin na mostly sa kanyang mga, most of the time, no, talagang napopost siya ng mga verified na mga facts or na mga news. In at the same time, ang kanyang mga views and opinions, no, so talagang very interesting pakinggan. Okay, so sabi niya, so si Claire, Attorney Claire Castro, isa yung parang undersecretary or YOSIC ng PCO or Philippine PCO, ano ba ibig sabihin? Philippine Communications Office, no? So parang ang post ano dito, AB Hugalbot, ibig mo sabihin Attorney Claire Castro ibabalik niya si PRRD sa Pilipinas galing Dubai. Duterte to be brought, kasi ang sabi ng PCO ni Undersecretary, Duterte to be brought to local court to determine if arrest was proper. So parang medyo confusing, no, minsan nakakalito din. So kailangan daw ibalik sa local court, dalhin daw sa local court si Duterte para daw ma-examine kung okay ba daw yung arrest warrant is legal, yun ba yun, no? So ibig sabihin from Dubai dadalhin ulit ang Pilipinas. So medyo confusing. So minsan nililito na tayo ng administration na rin na to. Parang sinusubukan nila din nilang makipag karirahan, no, or makipagkompetensya sa pagiging street smart, political wise, and political chess master ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga anak, no, ni VP Sara. Pero sige lang, move on ho tayo dito. Meron tayong nabasang post update naman kay Sas Rogando Sasot. So yun, maliban kay AB Hugalbot na pwede nyo i-follow, i-subscribe or i-follow, no, kasi Facebook ho sila, no, doon sila mas active. So i-follow nyo rin si Sas Rogando Sasot, kasi ito si Sas Rogando Sasot, kung meron talaga tayong technicalities na maasahan talaga na legit, no, na hindi fake news, hindi gawa-gawa lang, kwentong kortsero at katang-isip lang. So ito talaga si Sas Rogando Sasot, kasi may pinag-aralan ho ito or expertise niya talaga yung international relations, and nagtatrabaho to sa The Hague or the Netherlands, ganun. Nagtatrabaho siya as a educator or teacher, ganun, no. So hindi basta-basta yan, ha, trabaho, at doon pa talaga sa the Netherlands. Ayun na yan yung master in international relations. So sabi ni Sas Rogando Sasot 22 minutes ago nakalipas, yan, ha. So alam nyo na kung bakit ako tahimik. Never interrupt your enemy while he's committing a mistake. So ibig sabihin, itong si Sas kalmado. Paramdam ko rin naman sa kanyang pagsusulat, no, medyo kalmado lang siya. Hindi siya masyadong bothered, unlike sa ating iba na tayo, no, parang kinabahan na tayo, worried na tayo tungkol kay Tatay Digong, di ba? Sa kanyang safety, which is normal lang yan na mararamdaman, di ba? Sino ba mga anak ang medyo makakaramdang kampante lang? So syempre, there's some like Sas Rogando Sasot na tatay din ang kanyang touring, no, sa ating dating Pangulong Duterte. Tatay na mapagmahal na ama, na mayroong matapang pero may malasakit at malaking puso para sa bayan at mamamayan. So sabi niya tahimik lang daw siya, no, tungkol sa issue. I mean, kalmado siya. Hindi siya tahimik pero kalmado lang, like relax lang siya. Alam niyang hindi mapapahamak or alam niyang malayo sa kapahamakan ang ating Pangulong Duterte. And kita niya naman sa mukha ni Tatay Digong kahapon, di ba? Na chill lang siya, relax lang, gano'n, no? Asar talo ng mga tao. Kasi or yung mga kalaban, gawa nung alam nga niya na okay lang, no? I mean, alam niya na kaya niya lagpasan lahat yun. Tsaka yun na nga, parang behave lang siya. Yan pala, parang may something fishy or may mga butas, pagkakamali or may mga kapalpakan itong pangyayaring may kinalaman ang administrasyong Marcos. So parang hinayaan lang. So ito si Sas Rogando Sasot, follow niyo siya, ang kanyang ang kanyang Facebook page. Ang dami niyang mga shared posts, ang dami niyang mga shared views and opinions, and at the same time based on facts talaga, no, most of the time ang kanyang mga posts, no, ang kanyang mga sentiments at ang kanyang mga output ay base sa kanyang expertise, sa kanyang pinag-aralan as international relations. So follow niyo siya, Sas Rogando Sasot. Marami kayong malalaman sa kanya na hindi lang puro chismis, hindi puro chismis, hindi chismis kundi talagang based on facts.
So dated today is March 12. So since March 16 yung natin, yung pinaka main event dito sa Davao City Hall or Davao City, as Davao, araw ng Davao nga, 88th birthday, 88 araw, no? So 13, 14, 15, 16, so 4 days na lang, no? Ang antayin natin is yun nga, big event natin dito sa Davao City. Kaya yung mga naka-installed na mga dyan, mga na-assembled, no? At naka-installed na covered court, portable or mga foldable court, covered court, ay yan, preparation yan para sa ating gagawing araw ng Davao. So yun lang, bali yun lang ha, bali additional lang to dito, maglalakad natin dito palabas, pauwi, no? Uuwi na tayo. At ito yung recorded natin ha, alas 2:51, although hindi naman to talaga ganun ka-update like anong ganap sa Davao City downtown, kundi ito ay parang additional lang to, information and yun, referrals or reference para sa mga pina-follow natin ng mga Facebook writers, no, or mga vloggers, sa mga taga Facebook yan, AB Hugalbot, marami sila. Si Tio Moreno naman, isa yan sa pinaka-relevant ngayon sa social media, no, pagdating sa politics. Si Tio Moreno is yun yung mortal enemy ni Jamagno. Kilala niya si Jamagno, yan isa rin yun sa maiingay na wala namang prinsipyo at dignidad, kasi nga pinagbili ang ang kanyang pinagbili niya ang sarili niya sa mga Romualdez. Ginamit niya pang pangalang Digong, amigo ni Digong restaurant or amigo ni Digong karinderya, di ba? User, no? So ginawa niya, heto, no, natatrabaho na siya ngayon sa Tingog Party List, Martin Romualdez. Tapos kung makapagsalita itong si Jamagno sa kailang mga pinamimigay na ayuda, as if pera nila, no? Tulong daw, mga putos na baymahay. So kala mo talaga ang perang pinamimigay nila, pinangmumudmud ay pera nila sa sariling bulsa. Di nila alam na, nakalimutan nila na pera ng taong bayan yun, taxpayers money. And ano pa ba? Si Tio Moreno, yun ha. So hindi naman top, basta marami. I-follow nyo si Crisit Laurita Chusa na, kaso nga lang isa kasi yan sa pinaka-effective na writers. Basta magaling na yan, editorial staff, or basta head na yata yan ng Manila Bulletin si Crisit Laurita Chu. Kaya ang mga kalaban ay yung mga mapatutungkulan sa kanyang post, no, ay talagang ipapareport siya. Massive report talaga mangyayari kasi napaka-effective, no, ng kanyang pagsusulat. English man o Tagalog, very understandable, no. Ang daling ma-catch up, ang daling ma-digest. Kaya mga pinopost. So yun, hindi siya nagba-vlog like nagsasalita, nagbi-video, kaya maharlika. Ang estilo niya ay sa pagsusulat, which is alam naman natin, di ba? Ano ba ang rason bakit nagising ang mga Pilipino sa katotohanan, no? Sa katarantaduhan ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagsusulat. At sino ba 'yon? Tao na 'yon, si Dr. Jose Rizal, di ba? So, wag natin ismulin ang pagsusulat lang, no, yung writing skills. Kasi diyan tayo lumaya. So, yun, si Sasrugando Sasot yung si Crisit Laurita Chu, yung pinakaunang na Bartolina. I don't know kung for good, okay lang kaya siya makabalik sa Facebook. And yun na nga, Sasrugando Sasot, si AB Hugalbot, Tio Moreno. Si Tio Moreno naman yung pinaka-active magbigay ng mga update, no. So talagang ma-alarm ka, ma-alarma ganun. And pangatlo, kung naman tayo pag-usapang terms and conditions, about law, no. Sa batas naman tayo, pinaka-legit si Trixie Cruz Angeles. Yan, si Trixie Cruz Angeles ay isa siya ay dating presidential advisor. Yan, presidential advisor siya dati ni Pangulong Bongbong Marcos, pero umalis siya. So sila yung kasabayan ni Victor Rodriguez. Basta sila umalis kasi hindi na masikmura yung kalukuhan na nagaganap sa loob ng institusyon ng palasyo ng Malacanang. So hindi na magets, hindi na matik, hindi na masikmura, kaya ayun, kumawalag sila, kumalas. And yun, magaling siya sa batas, na aktor ni Trixie Cruz Angeles. Napakatalinong babae. And at the same time, napakamahinahon magsalita, hindi mayabang, sa magaling. And
Ano pa ba? Ano pa madadagdag ko kay ano? Attorney Tracy Cruz Angeles. Basta ano yan din, supported din yan ng mga Duterte. So yun lang, basahin nyo yung ano, mga Facebook post nila, mga pages, i-follow nyo kasi ang dami yung matututunan. Na hindi yung ano, yung matututunan nakakatalino. So itong si ano, si Tio Moreno, matalino din siya no kasi nag-aaral siya ng ano, ng law yata. Dati ano yan eh, hindi pa na, dati medyo bardagulan pa yung style ni ano no, Tio Moreno. Oh, parang kaasparin niya si Jam Magno. Pero ngayon, talaga yung kanyang mga Facebook post kung mapapansin nyo, ay ano na siya no, medyo mas professional, mas technical ang kanyang mga posts. Kasi nga nakapag-aral na siya no, ng law. Although di ko man sinabing kailangan pa mag-aral ng law para mas technical. Pero mas advantage talaga no. O for example, Jimmy Bondoc. Sa lahat ng ano, senatorial slate ngayon, isa sa pinakamatalino. Mahinahon, humble. Jimmy Bondoc. Yung kahit may talino na siya, meron siya pinag-aralan, napaka-humble pa rin. Napaka yun lang, very grounded no, down to earth. So ito lang ha, naglalakad natin sa Davao City downtown area. So sana ay nagustuhan nyo itong ano natin, vlog na to dito. Pasaya lang. Sabi ni ano, Hugalbot, according din sa statement ni Claire, Attorney Claire Castro, yung ano din, Basagulira na undersecretary ng PCO, na kailangan daw ibalik sa kailangan daw dalhin sa local court para maimbestigahan no, regarding sa arrest warrant kung may basihan ba o ano pa man. Yun nasa Dubai na sa ano, Tatay Digong. So yung expected of time of arrival na nakabase tayo sa ano ha, sa kailangan ano, time scheduled flight na alas 9 ng umaga ngayong araw. So 10 to 11 hours ang counting natin papuntang Rotterdam sa Netherlands ay nasa 10 to 11 hours. So expected time of arrival is alas 8 ng gabi. Pero kung up to this moment nasa Dubai pa rin si Tatay Digong, so hindi ko na alam no kung bakit. At kung mapapaalis pa rin sila ng Dubai, makapagdiretso pa rin ng ano, Netherlands, medyo baka ano, madaling araw na sila makakarating. So dito na magtatapos yung ating vlog. Marami tayong napag-usapan, napagkwentuhan. So thank you for watching. Mag-ingat po kayong lahat. So yan lang, basta don't you worry, kapwa nagmamahal kay Tatay Digong no, kayang-kaya ni Tatay Digong yan. Ang ano lang natin nila, ang atin lang ikinababahala dyan ay yung kanyang kalusugan, kasi considering ba sa kanyang edad, di ba? Nasa ano na siya no, nasa 80 years old na, di ba, si Tatay Digong. So, kaya niya yan no, kung siya nga chill lang siya, chill lang din tayo. Kumbaga yung ipagdasalan natin, siyempre yung kanyang safe landing sa Netherlands, tapos yung kanyang ano, health concerned. So, sana ay okay lang, no? Pero yung ano, yung pagiging cheese master Tatay Digong, huwag natin pagdudahan yun, kaya niyang lusutan yan, or basta alam niya ang ano, alam niya kung gaano kalalim ang dagat or yung tubig. Magaling yan, no? So relax lang tayo, pero siyempre hindi ko yung masisisi, hindi tayo masisisi ni Tatay Digong kung tayo labis na nag-aalala sa kanya. So yun lang, at happy 88 araw ng Davao. Mabuhay Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God save, please God save the Philippines. Maawa kayo no? Hindi to deserve ng mga Pilipino. Madasalin, very religious ang mga taga-Pilipinas, ang mga Pilipino. So siguro naman this time baka bigyan nyo kami ng kahit anong pabor, kayo nang bahala no. Alam naman namin na gumagalaw kayo no, you moves in mysterious ways, ganun. There will be a miracle. Sa kayo nang bahala, abang-abang na lang kami sa milagro na yon na papabor sa bayan at sa mga Pilipino.